Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. My name is Arbana Piang at ito po ang aking report. Ano ang endowment sa Islam? Ang waqf or sa Arabic para sa endowment ay isang espesyal na uri ng gawaing pilantropiko magpakailanman. Nagsasangkot ito ng pagbibigay ng isang nakapirmeng pag-aari na maaaring makagawa ng isang pampinansyal na pagbabalik o magbigay ng isang benepisyo. Ang kita o benepisyo na nabuo pagkatapos ay naghahatid ng mga tukoy na kategorya ng mga beneficiaries. Ang isang waqf or sa Arabic waqaf na kilala rin bilang hubus o pagmamay-ari ng mortmain ay isang hindi maikakait na endowment ng kawang-gawa sa ilalim ng batas ng Islam. Karaniwan itong kasangkot sa pagbibigay ng isang gusali, isang lagay ng lupa o iba pang mga pag-aari para sa mga layuning pangrelihiyoso o kawang-gawa ng mga Muslim na walang hangad na muling makuha ang mga assets. Ang waqf ay ang pag-aari na ibinigay sa pangalan ng Diyos para sa mga layuning pangrelihiyon at kawang-gawa. Sa mga legal na termino, permanenteng paglalagay ng isang taong nag-aangkin sa Islam ng anumang maililipat o hindi maililipat na pag-aari para sa anumang layuning kinikilala ng batas ng Muslim bilang makadiyos, relihiyoso o kawang-gawa. Ang isang waqf ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng isang gawa o instrumento, o ang isang pag-aari ay maaaring ituring na waqf kung ginamit ito para sa mga layuning pangrelihiyon o kawang-gawa sa loob ng mahabang panahon. Ang mga nalikom ay karaniwang ginagamit upang tustusan ang mga institusyong pang-edukasyon, libingan, moske at mga tirahan. Ang isang taong lumikha ng waqf ay hindi maaaring bawiin ang pag-aari at ang waqf ay magiging isang patuloy na nilalang. Ang isang hindi Muslim ay maaari ring lumikha ng isang waqf, ngunit ang individual ay dapat na ipahayag ang Islam at ang layunin ng paglikha ng waqf ay dapat maging Islamic way. Ang lupo ng waqf ay may mga kapangyarihan sa ilalim ng batas na pangasiwaan ang pag-aari at gumawa ng mga hakbang para sa paggaling ng mga nawawalang pag-aari ng anumang waqf, upang parusahan ang anumang paglilipat ng hindi nakapagalaw ng pag-aari ng isang waqf sa pamamagitan ng pagbebenta, regalo, pautang, pagpapalitan o pag-upa. Gayunpaman, ang parusa ay hindi dapat ibigay maliban kung hindi bababa sa 2/3 ng mga miyembro ng waqf board ang bumoto sa pabor sa naturang transaksyon. Ano ang waqf board? Ang isang waqf board ay isang taong may pagka-juristic na may kapangyarihang kumuha at humawak ng pag-aari at ilipat ang anumang naturang pag-aari. Ang lupo ay maaaring magdemanda o mademanda sa isang korte dahil kinikilala ito bilang isang legal na entity o taong may pagka-juristic. Ang bawat estado ay mayroong waqf board na pinamumunuan ng isang tagapangulo, isa o dalawang nominado mula sa gobyerno ng estado, mga mambabatas ng Muslim at mga parliamentarians, mga kasapi ng Muslim ng Bar Council ng estado, at kinikilala ang mga scholar ng teknolohiya, teolohiya ng Islam, at mutawalis ng mga waqf na may taunang kita na Rs1 lakh at sa itaas. At yun lamang po ang aking report. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Samira B. Reyes. I am second reporter. My topic is all about legal disability or hazard. Hazard literally means ban, to prohibit, refuse, prevent, deprive, and detain. And this meaning is also evident from the Quranic verse.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna hijran ma'zuran. 25:22. The day they say the angels no good tidings will there be that day for the criminals, and the angels will seem prevented and inaccessible. Sa araw na kanilang makikita ang mga anghel sa oras ng kamatayan, walang mabuting balita ang maihahatid ng araw na iyon para sa mga mapaggawa ng kabuktutan, at sila, ang mga anghel, ay may magsasabi, ipinagkait at mahirap abutin para sa inyo ang anumang mabuti. Ayon sa batas, ito ay nagpapahiwatig na ang pagbibigay ng isang tao ay mayroong respeto sa lahat ng kanyang mga ari-arian. The causes of disability which we will discuss here are four: insanity or al-junun, minority or al-sigar, idiocy al-safa, and insolvency al-iflas. Insanity or al-junun. In accordance with explicit traditions as well as consensus, ang may sirang isip na tao ay pinagbabawal mula sa lahat ng pagbibigay, na hindi isinasaalang-alang kahit siya pa ay may pagkabaliw ay isang permanent o kasalukuyan. Pero kapag ang tao ay naghihirap mula sa kasalukuyang pagkabaliw para i-manage ang kanyang ari-arian, during the period he is free from it. His dispositions are binding. Further, where it is uncertain whether a particular disposition belongs to the period of sanity, it will not become binding dahil ang katinuan ay isang kondisyon ng pagiging valid ng isang kasunduan at pakikipagsapalaran tungkol sa dami ng pakikipagsapalaran hinggil sa existence ng kontrata. Ito ay hindi valid. Consequently, ito ay batayan ng pagtanggi, in other words, kung saan ang kawalang katiyakan tungkol sa validity ng kontrata ay para sa kawalang katiyakan tungkol sa presence of sanity at the time of its conclusion. We will presume that the situation before the contract continues to exist and will leave it at that. The rule applicable to an insane person is also applied to a person in the state of unconsciousness and intoxication. Minority or al-sigar. A minor is considered legally incapable by consensus. Ito ay may pagkakaiba sa opinyon tungkol sa pagbibigay sa isang bata ng discerning age o pagpapakita ng kung ano ang kaibahan o showing a good judgment age, as will be mentioned later. Kapag ang minor ay nag-mature mentally at umabot sa puberty, siya ay magiging adult at ang kanyang dispositions ay magiging enforceable o maaring gawin. The Imami and the Shafi'i schools observe, when a child reach the age of 10, his will shall be considered valid in regard to matters of charity and benevolence. More than one Imami Liggins, relying on some traditions, had said his divorce is also valid. Idiocy or al-safa. An idiot differs from a child due to maturity and from an insane person on account of sanity. Thus, idiocy as such accompanied with the capacity to comprehend and distinguish. Ang idiot ay ang taong hindi niya kayang i-manage at i-expend ang kanyang ari-arian sa tamang paraan.
Hindi niya isinasaalang-alang kung ang lahat ng mga mahalagang qualities ay para sa tamang pagmamanage ng ari-arian. Pero ito'y pinababayaan niya at hindi niya ina-apply sa tamang paraan. Kulang sa mga qualities kung paano ang pangangalaga. In short, siya'y pabaya at gastador. Pagdating sa mga ganitong bagay at itong mga karakteristik na ito ay paulit-ulit lang niyang ginagawa na hindi niya nalalaman ay may hindi na palang naidudulot na mabuti. The acts of extravagance may be such as donation by him of all or a major part of his wealth, o ang paggawa ng mga moske, paaralan o hospital kung saan ang kanang social at monetary status ay hindi nabibuild ng tama at mabuti. So itong gawain ay nakakasama sa kanyang sariling interes at ang kanyang mga tauhan na umaasa sa kanya. At ang mga taong tinitingala siya bilang nalalanga mula sa pagsasanay ng mga makatwirang tao na mga nagmamanage ng ari-arian. The idiot's confusion ought and vow. If an idiot is permitted to dispose his property and he does so, schools concur that it is valid. As to non-financial acts such as his acknowledgement of lineage o nasab, or his taking an oath or a vow to perform, these acts are valid even if the guardian has not permitted them. If he confused to having committed theft, it will be accepted only for the purpose of an amputation and not for financial liability. Halimbawa, kung ang kanyang pag-amin ay makakaapekto sa karapatan ng Diyos o hakullah at hindi ang karapatan ng ibang Diyos o hakullah at hindi ang karapatan ng ibang tao hakulnas. The insolvent person or al-muflis. Muflis literally means someone who has neither money nor a job to meet his needs. In legal terminology, it means someone who has been declared legally incapable by the judge because his liabilities exceed his assets. The school concur that an insolvent person may not be prohibited from disposing his wealth regardless of the extent of his liabilities unless he has been declared legally incapable by the judge. Hence, kung ilalaan niya ang lahat ng kanyang kayamanan bago siya ihayag bilang incapable person, ang kanyang disposition o pagbibigay ng ari-arian ay ituturing na valid at ang kanyang pinagkakautangan o kung sino paman, ito ay walang kakayahan na magbigay ng kapangyarihan para pigilan siya mula sa paggawa nito. Hindi madideklara ng judge ang tao bilang isang insolvent person unless kung ang mga sumusunod na mga kondisyon ay nag-i-exist. First, kung ang kanyang pagkakautang at ang kanyang utang ay napatunayan na naaakma sa batas ng Sharia. Second, kung ang kanyang assets ay mas mababa pa sa kanyang liabilities. Third, ang kanyang utang ay dapat bayaran presently at hindi pa dapat pinapabukas in accordance with opinion of the Imami, Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools. Fourth, that the creditors, all or some of them, demand the declaration of his legal disability. When all these conditions are present, the judge will declare him legally incapable